Nalaman ni Rochelle mula sa kanyang kaibigang si Leslie na ang kanyang asawa ay nangangaliwa. At ang babae ng mister ay walang iba kundi si Samantha, ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pilit na nagbulag-bulagan si Rochelle sa panloloko ng asawang si Kiefer dahil umaasa siyang maisasalba pa nila ang kanilang kasal. Ngunit isang bagay ang umubos sa pasensya ni Rochelle at ito ay nang malaman niyang sineset up pala siya ni Kiefer at Samantha upang palabasin na siya ang unang nagloko. At kapag napalabas ng mga ito na siya ang unang nagloko ay ide-divorce siya ni Kiefer habang nakukuha pa rin ito ang mataas na posisyon sa kumpanya ng ama ni Rochelle. Magtatagumpay kaya ang plano ng mga masasamang espiritu sa oras na malaman ni Rochelle ang kanilang plano? Tunghayan ang kapanapanabik na kwento ng paghihiganti ni Rochelle. Rochelle, I'm so sorry to inform you this, pero yung asawa mo, meron siyang kabit. Sabi ng kaibigan ni Rochelle na si Leslie habang kumakain sila sa isang coffee shop. Nadurog ang puso ni Rochelle. Nalungkot siya ngunit hindi na nagulat. Matagal na kasi niyang pinagdududahan ng asawa. Hindi lang yun, Rochelle. Siguradong mas magugulat ka sa malalaman mong to. It's about his mistress. Kung sino siya. Kilala kasi natin siya. Sino? Pagtataka ni Rochelle. Walang iba kundi si Samantha. Kumuyom ang kamao ni Rochelle dahil sa sobrang galit. Si Rochelle ang kabit? Alam niyang may asawa na yung tao, pero malakas pa rin ang loob niyang akitin ang asawa ko. Kahit kailan talaga, napakaahas talaga niya. Alam mo naman na since college tayo, bulong-bulungan ang may gusto siya noon kay Kiefer. Siya lang naman tong itinatanggi sa ating lahat kahit na obvious naman. I don't blame her though. Paano niya maaamin na may gusto siya sa lalaking boyfriend ng kaibigan niya? Pero sana, kung gusto niyang agawin si Kiefer mula sa akin, sana ginawa na niya noon pa, nung hindi pa kami kasal. Hindi yung saka siya kikirida gayong unti-unti nang nabubuong pangarap naming dalawa ni Kiefer. Paglabas ng sama ng loob ni Rochelle. Pero Rochelle, paano na to? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Emosyonal na tugon ni Rochelle. Kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Rochelle, what if sabihin mo kay Kiefer? Baka naman may pag-asa pang mabuo kayong dalawa. Kapag pinapili mo siya between you and Samantha, maybe pilian ka niya at baka putulin ang ugnayan niya kay Samantha. Pag-iisipan ko, Leslie. Thank you very much sa lahat ng pagtulong mo sa akin bilang kaibigan. Pero pwede bang wag mo na muna itong sabihin kahit na kanino? Kahit pa sa mga kaibigan natin. No problem. Maasahan mo ako sa pagtatago ng infidelity ni Kiefer. Kinabukasan ay may reunion sana ang magkakaibigan na sina Rochelle, Leslie, Samantha, Gina at Dara. Ngunit last minute ay nag-cancel si Rochelle dahil niyaya siya ni Kiefer na lumabas ng araw na yun. Kita tayo sa restaurant alas 5 ng hapon, okay ba? Sabi ng asawang si Kiefer nang tawagan siya nito. Sige Kiefer, pupunta rin ako dyan. I canceled my plans with my friends para sa date nating to. Sana matuloy na. Matagal na kasi natin tong pinaplano pero hindi matuloy-tuloy dahil sa sobrang hectic ng schedule mo. Pasensya na ha, but don't worry. This time siguradong matutuloy na ang date natin. 100%. Ngumiti naman si Rochelle. Sige, ingat ka. See you later. Ikaw rin. See you later. Love you. Sabi pa ni Kiefer at ibinaba na ni Rochelle ang kanyang cellphone. Nawala ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng lungkot. Kahit galit siya sa asawa ay mahal pa rin niya ito at hindi niya alam kung kaya ba talaga niya itong hiwalayan sa kabila ng panggagago nito sa kanya. Pero anya ay tama nga ang sinabi ni Leslie. Sa isang relasyon ay hindi paghihiwalay kaagad ang solusyon. Marahil ay may iba pang paraan upang hindi sila maghiwalay. Nang mag-alas 4 na ng hapon ay nakahanda na si Rochelle. Napakaganda ng kanyang suot na white dress. Siniguro niyang siya ang pinakamagandang babae sa paningin ni Kiefer. Ngunit nang nakasakay na siya sa kotse niya sa garahe, hindi pa man niya ito napapaandar, ay nagring ang phone niya na siya naman sinagot niya.
Hello? Han? Pagsagot ni Rochelle. Han, pasensya na pero mukhang hindi matutuloy ang date natin ngayon dahil may emergency meeting lang. Han, pasensya na talaga ah. Don't worry, babawi ako dyan pag uwi ko later. Sobrang nasaktan si Rochelle dahil for the 10th times ay na-cancel na naman ang date nilang dalawa ni Kiefer. Gusto niyang maniwala sa rason ni Kiefer ngunit nahihirapan siya. Han, importante ba talaga yung meeting na yan? Mas importante pa sa date natin? Han, pasensya na pero kailangan kong dumalo sa meeting. Nagkaroon lang kasi ng problema at kailangan namin tong tapusin ngayong araw na to. Siguro bandang 8 PM ang dating ko dyan. No worries, magdi-dinner date tayo. Babawi talaga ako sa'yo. Final na yun. Bumuntong hininga na lang si Rochelle. Binigyan na lang niya ng benefit of doubt si Kiefer na baka nga nagsasabi ito ng totoo. Kesa maghinayang sa bihis niya ngayon ay tinawagan na lamang niya si Leslie. Hello, Leslie! Na-cancel na naman yung plano sana naming date ni Kiefer. I'm so sorry pero pwede pa naman akong sumama sa reunion natin no? Oo naman, ano ka ba? May time pa naman. Siya nga pala, bakit daw na-cancel ang plano nyo? May emergency kasi sa company. Oh, ganun ba? I see. May narealize si Leslie sa kabilang linya. Teka Rochelle. Oh Leslie, bakit? Kasi sinabi ko sa mga kaibigan natin na hindi ka makakadalo dahil may date kayo ni Kiefer. Pati kay Samantha sinabi ko rin sa kanya para aware silang lahat. Ang kaso, 2 hours lang after kong sabihin sa kanya na hindi ka makakasama dahil may date kayong dalawa ni Kiefer, tumawag din ulit siya sa akin at nag-cancel din siya ng plan niya sa atin. Kinutuban si Rochelle, ginapang ng hindi maipaliwanag na init ang bawat ugat ng katawan niya. Leslie, tingin mo ba magkikita sila ngayon? I'm not sure pero the timing is very suspicious. Sorry Leslie, pero hindi ulit ako makakasama. May gusto lang akong kumpirmahin. I see, I understand. Mag-iingat ka na lang, okay? Thank you. At ibinaba na nila ang kanilang mga cellphone. Pinaandar na ni Rochelle ang kanyang kotse at nagpark sa parking lot ng kumpanya. Matapos ay nakita niya ang kotse ng asawa na nakaparada sa tabi. Minanmanan niya ito. Wala pang 5 minuto ay dumating na si Kiefer at sinakyan ang kotse nito. Nagulat pa si Rochelle dahil 4:00 ang tapos ng shift ni Kiefer. Ngunit sinabi nitong may emergency meeting ito after. Ang ibig sabihin ay nasa loob pa rin dapat ito ng building para sa meeting. Unless hindi ito nagsasabi ng totoo, katulad na lang ng hinala niya. Sinundan niya ang kotse ni Kiefer hanggang sa pumara ito sa isang restaurant. Nagpark ng kotse si Kiefer sa parking lot at siya rin. Pumasok sa loob ng restaurant si Kiefer at siya naman ay nanatili sa kanyang kotse. Wala pang 5 minuto ay sumunod na pumasok si Samantha sa restaurant. Mula sa loob ng kanyang kotse ay pinagmasdan lamang niya ang dalawa habang nagsasaya ang mga ito. Samantalang ang kanyang mga luha mula sa mga mata ay nag-uunahan sa pagtulo pababa sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila paulit-ulit na pinupukpok ng martilyo dahil sa sobrang sakit. Sa huli ay pinili na lamang niyang umalis. Wala kasi siyang lakas ng loob upang mag-iskandalo sa harap ng maraming tao. Pumunta na lang siya sa reunion ng kanyang mga kaibigan dahil may oras pa naman. Habang nag-uusap silang 4 doon, ay palihim silang nag-usap ni Leslie through text message. Tinanong siya ni Leslie kung kumusta ang pagkumpirma niya sa asawa at sinabi naman ni Rochelle ang totoo, dahilan upang lubos na maawa si Leslie sa kanya. Nang matapos nilang mag-reunion ay nauna nang umalis sina Gina at Dara. Naiwan silang dalawa sa establishment. Dito na ibinuhos ni Rochelle kay Leslie ang lahat ng hinanakit niya sa asawa. Rochelle, I'm sorry to hear that. Siguradong sobrang sakit nito para sa'yo. Pagko-comfort ni Leslie. Thank you Leslie. Na-realize ko lang na sobrang mahal ko si Kiefer. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Gusto ko pang isalba ang marriage namin. Umiiyak na sabi ni Rochelle. Tinakpan ni Rochelle ang mukha niya gamit ang panyo upang itago ang kanyang mga luha. Si Leslie naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang tapikin ang likod ng kaibigan.
Nang mag-alas 10 na ng gabi ay umuwi na rin sila. Habang nasa biyahe siya pa uwi, kahit masakit sa kanya ang pangangaliwa ni Kiefer, ay nasasabik pa rin siya dahil matutuloy din ang date nila ni Kiefer ngayong gabing ito. Alas 8 na siya nakauwi ng bahay at pagpasok niya ng kwarto ay nadurog ang puso niya nang makita si Kiefer sa kama na mahimbing nang natutulog. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nadismaya ng sobra. Napaiyak na lamang siya sa sakit ngunit tinatagan niya ang kanyang kalooban. Kinabukasan ay hindi na siya nakatiis pa kung kaya't kinausap niya ng personal si Samantha. Sa isang coffee shop sila nag-usap. "Kumusta, Sam? Hindi ka raw nakadala sa reunion natin kahapon." Panimula niya. Oo. Sumakit kasi ang ulo ko eh." "Sumakit ba talaga ang ulo mo? What do you mean?" Pumuntong hininga at huminga ng malalim si Rochelle upang mabawasan kahit papaano ang kaba sa puso niya. "Samantha, nung nalaman mo may date kami ni Kiefer, bigla ka rin nag-cancel sa plan natin kahapon. Bakit? Dahil ba nagsiselos ka na kasama ko sa date si Kiefer?" Nagulantang si Samantha sa sinabi ni Rochelle. Rochelle, what are you saying? Hindi kita maintindihan. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? I'm happy na married kayong dalawa. Noon pa man ay inaasar ka na ng kaklase natin na may gusto ka kay Kiefer. Pero hindi mo yun inamin dahil nagpapaka-cool kid ka. Ang palagi mong sinasabi, "Yak, bakit ako magkakagusto dyan? Wala no?" Yun ang palagi mong sinasabi. Sobrang nasaktan si Kiefer nang sabihin mo yon. Kaya at the end, tinigil niyang paniligaw sa'yo at instead, sa akin siya nanligaw. Nagustuhan ko naman siya at naging kami nga. I know na magmula nang maging kami, saka ka naman nagkagusto sa kanya. Pinilit kong huwag mong pansinin yon dahil kaibigan kita. Pero ano tong ginagawa mo ngayon? Kasal na kami pero bakit sinisira mong kasal namin? Hindi ka ba nahihiya? Napalunok ng laway si Samantha habang mabilis ang kabog sa puso niya. Ano ka ba, Rochelle? Ano pa yung sinasabi mo? That's not true. It's okay kung ayaw mong aminin. Kaya ko lang naman sinasabi sa'yo ay dahil ayokong guluhin mo pa ang marriage namin ni Kiefer. Please, layuan mo na ang asawa ko habang mabait pa ako. Dahil kung hindi, ipapakulong ko kayong dalawa. Rochelle, ano ba mga sinasabi mo dyan? Wala kaming relasyon ng asawa mo. Can you please stop denying it, Samantha? Since college tayo, puro ka deny hanggang ngayon dine-deny mo pa rin. Pero wala talaga kaming relasyon. Baka nagkakamali ka na ng akala. Isa pang makita ko kayong magkasama, hinding-hindi ko na yung palalagpasin pa. At saka umalis si Rochelle. Ayaw na niyang marinig pa ang paulit-ulit na pagde-deny ni Samantha. Samantala, nang umalis si Rochelle, ay nagtungo si Samantha sa opisina ni Kiefer. Pinaupo siya ni Kiefer sa sofa sa maliit na sala sa loob ng opisina nito. Anong gusto mong kainin, Sam? Tanong ni Kiefer. Kiefer, ayokong kumain ngayon. Now that alam na ni Rochelle ang tungkol sa relasyon natin. Ha? Paano naman niya nalaman yun? Kulat na sabi ni Kiefer. Hindi ko rin alam, pero hindi yun ang importante. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano mo nalaman na alam niya? Sinabi niya sa akin. Nakipagkita siya sa akin a while ago. Nakiusap siya sa akin na lubayan na kita but I can't. Hindi ba siya nagalit or what? Magalit man siya o hindi, that doesn't matter. Ano ba yung mga tanong mo? I'm sorry, Samantha. Pero siguro, kailangan muna nating maghiwalay ng panandalian. Palamigin muna natin ng sitwasyon. Huwag nating ubusin ang pasensya niya. Hindi pwedeng malaman ng lahat na nangangaliwa ako. Or else, hindi ibibigay sa akin ng parents niya ang pinapangarap kong posisyon sa kumpanya. Pero Kiefer, hanggang kailan? Hindi ko kaya na mawalay ka sa akin na matagal. 1 linggo lang ang kaya ko. Hindi ko pa alam, Samantha. Don't worry. Ikaw ang palagi kong pipiliin, alam mo yun. Noon pa man, ikaw na talaga ang mahal ko at hindi si Rochelle. Minahal ko lang siya dahil ang akala ko, wala kang gusto sa akin. Ikaw lang ang mas matimbang sa puso ko. Niyakap ni Samantha si Kiefer. Kung ganon, paano to? Hanggang kailan ako magiging second option mo lang? Sam, ikaw ang first option ko. Kaya nga kinansel ko ang date namin kahapon and instead nakipag-date ako sa'yo, di ba? I know, but paano to? Hanggang kailan ako magiging other women mo lang? Hindi ko pa alam.
Pero ang priority ko muna sa ngayon ay umakyat ng posisyon ko sa kumpanya. Kapag nakuha ko na yun, saka ako makikipag-divorce kay Rochelle. Please, Kiefer, bilisan mo na. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis na kabit mo lang ako. Please don't say that, Sam. Hindi kita kabit. Ikaw lang ang mahal ko. Mag-asawa lang kami ni Rochelle sa mata ng batas. Pero ikaw lang talaga ang laman ng puso ko. Nang matapos ang duty ni Kiefer, ay tinawagan niya si Rochelle upang bigyan nito ng pampalubag loob matapos nitong malaman na may kabit siya. Hello, mahal. I'm free today. Alam kong medyo biglaan to pero mukhang sa mga biglaan lang matutuloy ang date natin. Are you free today? Yes, mahal. I'm free today. Thank God. Sunduin kita dyan mamaya, ha? Okay, thank you. Thank you, mahal. Ingat ka. I love you. Sige. Yan ang sabi ni Kiefer na hindi na nag-I love you back. Ibinaba nila ang kanilang phones matapos nun. Nalungkot si Rochelle sapagkat hindi nag-I love you back ang asawa. Gayunpaman ay nagpakapositibo na lang siya. Naligo siya sa banyo at nagbihis ng pinakamagandang damit na meron siya ngayon. Maganda rin at bagay sa kanyang makeup niya na natutunan niya sa internet. Nagsuot din siya ng mga alahas. Siniguro niyang mas maganda siya kaysa kay Samantha. Matapos ang isang oras ay dumating si Kiefer at sumakay na siya sa kotse nito. You are so pretty today, hon. Ni Kiefer sabay halik sa pisngi ni Rochelle. Kinilig si Rochelle at napangiti. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Thank you, hon. But don't get me wrong. You're always pretty. Sadyang ibang-iba lang talaga ang ganda mo ngayon. You're glowingly gorgeous. Nag-blush si Rochelle. Thank you. Pero tama na, nahihiya na ako eh. Ikaw talaga. Saan mo gustong kumain ngayon? Anywhere. I'm good. Okay, sige. Let's eat at my favorite restaurant. Nagpunta nga sila sa isang restaurant. Ito ang restaurant na palaging kinakainan ni Kiefer at Samantha. Umpo sila sa gilid ng restaurant at nag-order ng pagkain. Matapos mag-order si Rochelle ay nag-react si Kiefer. Hindi ka magsusup today? Napaisip si Rochelle kung bakit ganun ang tanong ni Kiefer na para bang lagi siyang nag-order ng soup before gayong hindi naman. Sorry, I mean, gusto mo bang mag-soup today? Pagtatama ng asawa, umiling si Rochelle ng pilit. Tinawag na ni Kiefer ang waiter at sinabi nito ang orders nila. Samantalang si Rochelle ay nakatingin lamang kay Kiefer habang may malungkot na mga mata. May kilala kasi siyang palaging nag-order ng soup at yun ay walang iba kung hindi si Samantha. Ang ibig sabihin ay madalas sa restaurant na yon ang dalawa. Nasasaktan siya ngunit kinalimutan niya ang kanyang nararamdaman sapagkat gusto niyang maging masaya ang date nila ngayong araw na to. Nang dumating ang pagkain ay kumain na sila. Han, kailan mo balak na magkaanak? Tanong ni Rochelle. Natanong niya ito dahil palaging gumagamit ng protection si Kiefer sa tuwing nagsisiping sila na para bang wala itong balak na magkaanak sa kanya. I'm not sure. Ikaw ba? Gusto mo diba magkaroon ng anak? Tumango si Rochelle. Oo, sana. 3 taon na rin naman tayong kasal eh. At saka palagi akong pinipressure ni na mama at papa. Gusto na rin kasi nila magkaroon ng apo. Sige, pag-iisipan ko pa. Hindi pa kasi ako handa maging tatay. Alam mo naman, marami akong gusto makamit sa company. Kapag naging tatay ako, mahahati ang oras ko between my child and my job. Malungkot na ngumiti na lamang si Rochelle. Alam ni Rochelle na nasabi na ni Samantha kay Kiefer ang tungkol sa pagkakaalam niya sa illegal na relasyon ng mga ito. Minsan ay umaasa siyang bubuksan ni Kiefer ang usapan na yun para magkaroon sila ng confrontation regarding doon. At the same time ay ayaw naman niya dahil ayaw niyang masira ang date nila. Once in the blue moon lang ang date nila at pati ba naman yun ay masisira pa? Matapos nilang kumain ay nagtungo pa sila sa kung saan-saan. Naglakad-lakad sa park habang malalim ang usapan. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap, ang mga pangalan ng kanilang anak kapag ito ay lalaki o babae. Marami silang napag-usapan ng gabing yun at pinlano, isang plano na hindi sigurado si Rochelle kung mangyayari ba gayong nanganganib na masira ang kanilang pagmamahalan. Nagsunod-sunod ang mga araw, pinapamanmanan ni Rochelle si Samantha upang alamin kung hindi na nga ba ito lumalapit kay Kiefer.
2 linggo lamang naging maayos ang usapan nila. Dahil ng sumunod na linggo ay nalaman ni Rochelle na pumunta si Kiefer sa apartment unit ni Samantha sa Ortigas. Nag-alburuto sa galit si Rochelle kung kaya tinawagan niya si Samantha. Hindi siya sinasagot nito, kaya tinawagan niya si Kiefer. Ngunit katulad nito ay hindi rin siya sinasagot ni Kiefer. Inutusan na lamang niya ang lalaki na kuna ng maraming litrato sina Samantha at Kiefer. Samantala, nasa apartment unit ni Samantha si Kiefer. Rinig na rinig ang cellphone ni Samantha dahil sa pagtawag ni Rochelle. At dahil sa inis ay pinatay niya ang kanyang phone. Sumunod na nag-ring ang phone ni Kiefer. Sasagutin sana ito ni Kiefer, ngunit alam ni Samantha na si Rochelle yun, kung kaya't pinigilan niya ito. "Huwag mong sagutin ang phone," utos ni Samantha. Ha? Bakit? "Si Rochelle yun, hindi ba?" Oo, siya nga. "Huwag mong sagutin. Pauuwiin ka lang yan." What do you mean? "Probably, alam niya ngayon na nandito ka sa apartment ko." Nagulat at kinabahan si Kiefer. Ha? Paano to? "Hayaan mo siya. Kilala ko si Rochelle. Mababa ang loob nun. Wala naman siyang ibang magagawa eh. All she can do to your room is to cry." Hindi pa niya ako kino-confront tungkol sa relasyon natin. Nagbubulag-bulagan siya. What if pagdating ko sa bahay ay confront niya ako? "Just deny it, hon. Basta, ayoko munang pag-usapan si Rochelle ngayon. Matagal tayong hindi nagkita at ayoko sirain ng sana ay masayang araw natin na to." Sa huli ay pinatay na lang ni Kiefer ang kanyang phone. Dahil matagal nilang hindi nahagka ng labi ng isa't isa, ay ginawa nila ito na nauwi sa kanilang pagtatalik. Matapos makipagtalik ay kumain sila. "Kiefer, may naisip akong plano," sabi ni Samantha. Anong plano? Tungkol saan? "Para hindi maging masama ang tingin sa'yo ng mga tao, i-frame up natin si Rochelle." Naguguluhan si Kiefer. What do you mean, frame up? "I-frame up natin na siya yung nagloko para mas maging madali lang na sa'yo na hiwalayan siya." Ha? Pero paano yun? "Ako nang bahala sa planong to. May kilala akong lalaki na gusto noon si Rochelle. Crush niya yung lalaking yun bago kanya nakilala. Kapag pinagtagpo kong muli ang landas nila, baka sakaling may mabuong pagmamahal si Rochelle sa lalaking yun. Basta, ang gusto kong gawin mo ngayon, maging cold ka kay Rochelle at huwag mo siyang pakiligin para kusa niyang mapagtanto na wala ka nang natitirang pagmamahal para sa kanya. Kapag naramdaman niyang wala siyang makukuhang pagmamahal sa'yo, hihingin niya yun sa ibang lalaki." Magandang ideya ang naisip mo, Samantha. Good luck sa plano mong yan. Bandang 7:00 ng gabi ay dumating si Kiefer sa bahay. Naghubad ito ng damit at nagpalit ng pambahay na damit. Si Rochelle naman ay nakaupo lang sa upuan habang naka-cross arms pa. Pinagmamasdan lamang niya si Kiefer hanggang sa humiga ito sa kama nang hindi man lang siya pinapansin. "San ka galing?" tanong ni Rochelle. May inuman lang kami ng mga barkada ko. Sagot ni Kiefer habang nakatingin sa kung saan. "Bakit mo pinatay ang phone mo nang tinatawagan kita at bakit hindi mo yun sinasagot?" Yun ba? Sorry, nalobat lang ang phone ko. "Sinabi ba ni Samantha na patayin mo ang cellphone mo? O baka siyang nagpatay?" Bumangon si Kiefer at hinarap si Rochelle. What do you mean, Han? "Kiefer, alam ko ang tungkol sa relasyon yung dalawa. Pinilit ko magpakatanga at magpakamanhid. Dahil umaasa akong baka titigilan ka ni Samantha kapag binantaan ko siya. Pero mukhang 2 linggo pa lang talaga ang itinatagal ng plano nyo. Kating-kati na ba kayo at hindi makatiis, ha?" Han, wala akong alam sa sinasabi mo. Wala kaming relasyon ni Samantha. Bakit naman kami magkakaroon ng relasyon? Wala namang gusto sa akin yun. Nilapitan at sinampal ni Rochelle si Kiefer. "Huwag mo akong gawing tanga! Alam kong alam niyong dalawa ang alam ko tungkol sa relasyon niyo. Huwag nga kayo magmaang-maangan pa dahil may ebidensya ako na nagpunta ka sa apartment niya." Nagpunta nga ako. Pero alam mo naman kaibigan ko rin naman si Samantha, hindi ba? Hindi lang naman ako ang pumunta ron. We're 5 there. Pati yung iba naming kaibigan. Napakasinungaling mo talaga, Kiefer. Bakit ba hindi mo nalang aminin at humingi ng tawad at magbago? Mahirap bang gawin yon? Umiti si Kiefer upang pagaanin ang loob ni Rochelle. Rochelle, alam mo, masyado ka lang nag-overthink.
Siguro marami ka na namang napanood ng mga drama sa TV. Itanggi mo na, Kiefer. Pero sa oras na malaman ko pang nagkita na naman kayo ni Samantha o ng kung sino pang babae mo, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin yun kina mama at papa, maging sa mga magulang mo. Hahawakan sana ni Kiefer si Rochelle sa braso, ngunit tinapik niya ni Rochelle ang kanyang braso at lumabas ng kwarto. Kinuha ni Kiefer ang kanyang cellphone at tinawagan si Samantha. Sam, nakausap mo na ba yung lalaking tinutukoy mo kanina? Oo, makikipagkita ako sa kanya bukas. Sasabihin ko sa kanya ang mga plano natin. Okay, sige. Galing mong kumbinsihin siya. I will, for sure. At ibinaba na nila ang tawag. Kinabukasan ay nagtungo sa isang restaurant si Samantha upang makipag-usap kay Gregory na siyang lalaking crush noon si Rochelle bago nito nakilala si Kiefer. Long time no see, Samantha. Sabi ni Gregory. Yup, it's been 5 years na rin the last time we met. Tugon ni Samantha. Kaya nga. Musta nga palang buhay? Heto, all goods naman. How about you? Nakakahiya pero hindi maganda. Lubog kami ngayon sa utang. Napangiti sa tuwa si Samantha dahil naisip niyang baka ma-take advantage niya ang pangangailangan ni Gregory sa pera. I see. So, ayun na nga. May favor lang sana ako sa'yo ngayon kaya ako nakipagkita sa'yo. Sana pumayag ka dito. Kagabi ko pa nga iniisip ko ano yung favor mo na yan eh. Gagawin ko ang best ko na makatulong sa'yo. At dito na nga ipinaliwanag ni Samantha kay Gregory ang lahat ng mga plano niya. Ikinabigla ito ni Gregory. Si Rochelle? Pero hindi ba't asawa na niya si Kiefer? Gulat na pagkumpirma ni Gregory. I know, you may not know this pero ang totoo niyan, napilitan lang na ikasal si Kiefer kay Rochelle. Hindi talaga niya totoong mahal si Rochelle. Ako talaga ang totoong mahal niya. Kaya lang nagpakasal si Kiefer kay Rochelle ay dahil nagtangkang magpakamatay noon si Rochelle nang hihiwalayan na siya ni Kiefer. Ayaw naman ni Kiefer na magpakamatay nga si Rochelle kaya napilitan siyang magpakasal. Nabigla si Gregory dahil hindi niya alam ang impormasyong iyon. So, gusto niyong akitin ko si Rochelle para matuon sa akin ang atensyon niya. Pero teka, may gusto ba talaga siya sa akin noon? Hindi ako makapaniwala. Kung alam ko lang, edi sana niligawan ko na siya noon. Hindi mo ba alam? Ay kung sa bagay, hindi naman talaga madaling mag-confess ng feeling sa crush mo bilang babae. Pero Gregory, gusto mo ba siya? I mean, maganda siya at mabait. Madali lang ako mapufall sa kanya. Wala ka namang relationship ngayon, hindi ba? Wala naman. Kaka-break up lang namin ng girlfriend ko last month. I'm single right now. Good to hear that. How much ang utang mo? 100,000 ang utang ko. Bakit? Babayaran mo ba yun para sa akin? Oo, as long as paibigin mo lang si Rochelle nang sa ganun ay makalimutan na niya ang pagmamahal niya para kay Kiefer. I think agree ka naman sa akin na hindi dapat nasa loob ng kasalang dalawang taong hindi naman nagmamahalan, hindi ba? I agree, Samantha. Pero kawawa naman si Rochelle. Pero mas kawawa siya kapag ipinagpilitan niya ang sarili niya sa lalaking hindi naman siya mahal, hindi ba? Masyado lang siyang obsessed kay Kiefer. Kung kawawa siya, hindi hamak na mas kawawa si Kiefer. Hindi niya pwedeng mahalin ng babaeng hindi niya mahal dahil lang sa nasa loob siya ng kasal na yun. Tama naman ang mga sinabi mo. Sana nga mapaibig ko rin si Rochelle. Dahil may konting pagtingin din naman ako sa kanya noon. At kung may konting pagtingin pa siya sa akin ngayon, I hope maging compatible kami. Is that mean pumapayag ka na, Gregory? Yes, Samantha. Pero wag mo sanang isipin na gagawin ko solely dahil lang sa pera ha. Gusto ko rin tulungan si Rochelle na malimutan ang pag-ibig niya kay Kiefer. Gusto ko siyang tulungan mag-move on. Siguro naman, hindi magagalit si Kiefer kung nanakawin ko siya sa kanya, di ba? Bonus na lang yung bayad mo sa akin. Hindi siya magagalit. Ano ka ba? Kung pwede lang niyang ibigay sa'yo si Rochelle, ginawa niya na. Okay, sige. Good luck sa akin. Ipapadala ko sa bank account mo ang pera. I-text mo lang sa akin ang bank information mo para matransfer ko na sa'yo yung pera. Salamat, Samantha. Hindi ko na yung tatanggihan pa dahil malaking tulong na rin yun sa akin. Gregory, wag mong sasabihin na inutusan kitang paibigin siya ha? Makakaasa ka sa akin. Matapos nila mag-usap ay naghiwalay na rin sila.
Tinawagan ni Samantha si Kiefer at humingi ng pera dito. Si Kiefer naman ang nag-transfer ng pera sa bank account ni Gregory. Si Gregory ay isang novel writer at nakapag-publish na ito ng maraming nobela sa isang sikat na publishing house. Ang isa sa mga nagustuhan ni Rochelle sa kanya ay ang kanyang kakayahang gumawa ng napakagagandang istorya. Nung una ay sa Wattpad lamang siya nagsusulat at palaging nag-iiwan ng komento doon si Rochelle. Avid fan si Rochelle ng mga nobela ni Gregory sa Wattpad noon. At hanggang ngayon, sa tuwing may bagong labas na nobela si Gregory, ay palagi pa ring bumibili nito si Rochelle. Bagamat wala ng pagtingin si Rochelle kay Gregory, ay na-appreciate pa rin naman niya ang talento ng dating napupusuan. Habang sawi sa pag-ibig si Rochelle sa kanyang kwarto, ay sumariwa sa isipan niya si Gregory. Para bang nararamdaman niyang iniisip siya ng binata. Kaya upang gumaan kahit papaano ang nararamdaman niya, ay nagbasa siya ng libro ni Gregory. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa, ay nag-ring ang phone niya. Si Leslie ang tumatawag kaya sinagot niya ito. Hello? Pagsagot ni Rochelle. Hello? May gagawin ka today? Ni Leslie. Wala naman, bakit? Nag-aya kasi si Gregory na lumabas at kumain. Natatanda mo pa rin ba siya, hindi ba? Si Gregory? Oo, yung high school crush mo noon. Niyaya ka niya? Yes, hindi ba't may crush ka sa kanya? Dati, oo. Bakit mo naman naitanong yan? Anyway, nakita ko mga post niya sa Instagram. He still looks hot. Kinikilig na sabi nito. Ay gaga ka, may boyfriend ka na no? I know, pero syempre nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anyways, gusto mo bang sumama? Ang awkward kasi kung kami lang nga nandun. Ayoko naman kami lang ang kakain no? Okay sige, wala naman akong ginagawa ngayon. Matagal ko na rin naman siyang hindi nakikita. Matapos mag-usap ay naligo siya at nagbihis ng magandang damit. Dinala rin niya ang bagong bili niyang nobela ng binata dahil magpapa-autograph siya. Nang dumating siya sa restaurant ay nandoon sina Leslie at Gregory at nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Nasa labas pa lang siya ng restaurant ngunit nakita na niya mula sa loob ang gwapong mukha ng nobilistang iniidolo. Napangiti siya nang makita si Gregory. Kaagad din siyang pumasok sa loob at nilapitan ng dalawa. Nang mas naging malapit siya sa binata ay mas lalo siyang namangha sa kagwapuhan nito. Bilang babae, kahit naman may asawa na siya, ay normal pa rin naman na magwapuhan sa ibang lalaki. Hello guys! Pagbati ni Rochelle sa kanila. Oh, nandito na pala siya Gregory! Hi Rochelle, long time no see. Nakangiting sabi ni Gregory. Long time no see Gregory, it's been a while. Mabuti pa't mag-order na tayo ng pagkain. Panukala ni Leslie na siya naman nilang ginawa. Makalipas ang 10 minutes ay dumating na rin ang kanilang pagkain. Gregory, alam mo bang binabasa ko pa rin yung bagong publish na libro mo? Especially yung fantasy adventure na story. Hindi na ako makapaghintay na mapublish yung part 2 noon. Thank you for support Rochelle. I appreciate it. Pero baka matagalan pa ako bago matapos yung part 2. Take your time. Hindi talaga minamadali ang art. Sinimulan na nilang kumain. Marami sila na pagkwentuhan habang kumakain. Kabilang na rito ang pagiging single ni Gregory sa ngayon. I'm single but I'm ready to mingle if there's a chance. Nga pala, congrats sa kasal niyo ni Kiefer ah. May lungkot sa mga mata ni Rochelle nang umiti siya. Thank you. Kinuha ni Rochelle ang libro mula sa kanyang shoulder bag at inabot ito kay Gregory. Nga pala Gregory, dinala ko tong libro mo. Magpapa-autograph sana ako. Inabutan ni Rochelle si Gregory ng ballpen at ng libro. Kinuha naman ito ni Gregory at nag-sign sa unang page ng libro. Salamat Gregory. No problem. Thank you din sa continued support ah. Maganda naman kasi talaga mga librong sinusulat mo. Maya-maya ay nagring ang phone ni Leslie. Sinagot niya ito. Ito ay ang boyfriend niya. Matapos mag-usap ay ibinaba na nito ang phone. Naku guys, pasensya na ha pero mukhang kailangan ko nang umalis. Nag-aya kasi ng date yung boyfriend ko eh. Kayo na lang muna rito. Ingat Leslie. Sabi ni Gregory. Kayo rin. At umalis na nga ito.
Naging awkward naman ang atmosphere between kina Rochelle at Gregory. Silang dalawa lang kasi ang nasa table, isang lalaki at isang babae. Kahit naman may asawa na si Rochelle, ay makakaramdam pa rin siya ng something kapag may kasama siyang lalaki sa isang table. Kumusta nga pala kayo ng asawa mo ngayon, Rochelle? We're not good, Gregory. He's cheating. Nabigla si Rochelle sa kanyang tinuran. Hindi niya inaasahan na masasabi niya yun. Hanggat maaari kasi ay ayaw sana niyang ikwento pa sa iba ang panluloko ni Kiefer sa kanya. Ngunit nadulas siya. Nabigla rin si Gregory. Cheating? Nag-cheat siya sa'yo? What do you mean? Naguguluhang tanong ni Gregory. Wala, Gregory. Personal na bagay lang. Ayoko madamay ka pa sa stress ko sa asawa ko. I see. Sana maayos din kaagad ang pagsasama ninyo. Alam ko kasing mahal na mahal mo si Kiefer. Thank you for understanding. By the way, pupunta ako ngayon sa museum. I have 2 tickets. Gusto mo bang sumama? Huwag na siguro. Baka kasi may makakita pa sa atin at isipin nilang may namamagitan sa atin. Ganun ba? Sayang, nandun pa naman yung sikat na archaeologist na si Michael Smith. Nandito kasi siya sa Pilipinas. Si Michael Smith? Yung palaging na-feature sa BBC documentaries? Yes, siya nga. Actually, siya nga yung pupunta ko sa museum. Hinahangaan ko kasi siya dahil sa dami ng didiscovery niyang mga bagay. I see. If that's the case, parang gusto ko na rin sumama. Ayos lang ba? Sure. Matapos nilang kumain ay umalis na sila. Sumakay sila sa kotse ni Rochelle patungo sa museum. Samantala, may isang lalaki ang kumukuha sa kanila ng mga larawan. Ito ang lalaking inutusan ni Samantha na sundan ng dalawa. Nang marating ni Rochelle at Gregory ang museum at maraming ang tao roon, ngunit mini-minimize pa rin naman ang lugar. Doon ay namasyal-masyal sila sa lugar hanggang sa narating nila ang kinaroroonan ng archaeologist na nagtuturo ng ilang general knowledge sa mga taong naroroon. Manghang-mangha naman si Rochelle. Maya-maya ay may nagtulakan sa tabi niya dahilan upang masiksik ang katawan niya sa katawan ni Gregory. Nagkatinginan lang sila ni Gregory ng awkward. Bumilis ang tibok ng puso ni Rochelle na siya namang ikinabahala niya. May asawa na kasi siya at hindi pwedeng manumbalik ang pagkahumaling niya noon kay Gregory. Mahal pa niya si Kiefer kahit na niloloko siya nito. May pag-asa pa rin sa puso niya na baka maayos pa rin nila ang relasyon nila. Are you okay? Tanong ni Gregory. Kaagad natanggal ni Rochelle ang kanyang tingin. Oo, I'm okay. Thank you. Nahihiya niyang sabi. Nang matapos magtulakan ng mga tao sa paligid ay nahiwalay na rin ang katawan niya mula kay Gregory. Matapos ang pagtuturo ng archaeologist ay nagkaroon ng picture taking. Kaya hindi na pinalagpas ni Rochelle at Gregory ang pagkakataon kaya kumuha sila ng letrato sa sikat na archaeologist. Matapos noon ay lumabas na sila ng museum. Bumili sila ng ice cream sa isang ice cream parlor at kinain nila ito habang naglalakad sila. Marami silang napag-usapan at nadiskubre nilang marami pa silang similarities sa isa't isa. Halos 3 oras din silang magkasama. Ihatid na kita. Saan ka nakatira ngayon? Ani Rochelle. Sa apartment ko sa Alabang. Okay lang ba na ihatid mo ko ron? Baka naman masyado ako nakakaabala. Ayos lang, ano ka ba? Malapit lang naman yun dito. Okay, sige. Thank you, Rochelle. I really appreciate it a lot. Sumakay na sila sa kotse. Nang marating ang apartment ni Gregory, ay bumaba na si Gregory at nagpaalam na si Rochelle at umuwi. Habang nasa apartment si Gregory, ay isip-isip niya si Rochelle. Sa loob ng maikling sandali ay nagkasama sila. Nakaramdam siya ng tila kuryenteng dumaloy sa katawan niya patungo sa kanyang utak. Ganoon din si Rochelle. Habang nagmamaneho siya pa uwi ay isip-isip niya si Gregory. Nang makarating sa bahay si Rochelle ay 8:00 na ito ng gabi. Wala pa sa kanyang kwarto si Kiefer at nang tanungin niya ang kasambahay kung nakauwi na ba ang asawa ay sinabi nitong hindi pa. Kaya naman kaagad niya itong tinawagan. Hindi siya sinasagot ni Kiefer. Nakailang tawag siya ngunit hindi talaga siya nito sinasagot. Hindi niya maiwasang isipin na nasa apartment na naman ito ni Samantha. Kaya si Samantha ang kanyang tinawagan. Sinagot siya ni Samantha. Hello? Pagsagot ng kaibigan.
Alam kong nandyan si Kiefer. Sabihin mo sa kanya na umuwi na siya dahil hinahanap na siya ng totoo niyang asawa. Nababaliw ka na naman, Rochelle. Masyado ka ng praning. What made you think na nandito si Kiefer? Galit na galit si Rochelle dahil hanggang sa huli ay nagde-deny pa rin si Samantha. Malakas ang kutob niyang naroroon ang asawa niya. By the way, alam mo bang nagpunta ako sa museum kanina? And guess kung sinong nakita ako ron? Ani Samantha. Kinabahan si Rochelle. What do you mean? Yes, ikaw at si Gregory. Nakita ko kayong dalawa ron. Napakalakas ng loob mong pagbintangan akong kabit. Samantalang ikaw naman palaging may kasamang ibang lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba naawa kay Kiefer? Wala akong kailangang i-explain sa'yo, Samantha. For sure, magsusumbong ka kay Kiefer ngayon para may dahilan kayong ipagpatuloy yung pangangaliwal ninyo. Go ahead, hindi ko kayo aatrasan. At saka ibinaba ni Rochelle ang kanyang phone ng agresibo. 9:00 na ng gabi nang nakauwi si Kiefer. Pag uwi nito ay hindi na ito kumain o naligo. Dumiretso na ito sa kama at humiga. Saan ka galing? Tanong ni Rochelle. Nagpunta ako sa burol ng asawa ng kaibigan ko. Sinong kaibigan? Hindi mo rin siya kilala. Nagpunta ka kay Samantha, hindi ba? Bahala ka kung yan ang gusto mong paniwalaan. Palagi ka namang ganyan. Anyway, matutulog na ako dahil pagod ako. Lumipas ang mga araw at palaging ang late umuwi si Kiefer. Habang si Kiefer ay palaging late nang umuwi, ay kinuha ni Rochelle ang pagkakataon na ito upang makipagkita kay Gregory dahil naisip niyang gamitin ito upang pagsilosin si Kiefer. Naisip niyang kapag nalaman nitong nakikipagkita siya sa ibang lalaki ay baka sakaling makaramdam ito ng selos sa puso at baka sakaling ma-realize nito na may gusto pala ito sa kanya. Yun lang ang intensyon niya sa pakikipagkita niya kay Kiefer. Ngunit habang tumatagal ang pakikipagkita niya sa binata, ay lalo siyang humahanga rito bilang babae. Mas nagugustuhan niya ito, ngayong lalo niya itong nakilala ng lubusan. Ang pagmamahal na hindi niya maramdaman kay Kiefer ay nararamdaman niya kay Gregory. At the same time ay palagi siyang pinapasundan ni Kiefer sa kanyang mga tauhan at nalaman nga niyang patuloy pa rin ang pagpunta ni Kiefer sa apartment ni Samantha. Habang tumatagal ay nagiging manhid na siya sa kalokohan ni Kiefer. Para bang unti-unti na siyang nararamdaman na wala siyang asawa. Isang araw, ipinatawag ng ama ni Rochelle na si Mr. Alano si Kiefer sa opisina niya. Yes po, Papa. Bakit niyo po ako pinapatawag? Tanong ni Kiefer nang umupo siya sa sofa. Dahil gusto ko sanang ikaw ang pumalit sa isang available position, marketing manager. Magkakaroon ng event sa susunod na linggo at doon ko i-announce sa lahat na ikaw ang papalit kong posisyon doon. Napangiti sa tuwa si Kiefer dahil ang posisyon na matagal na niyang pinapangarap ay makukuha na niya. Kapag nakuha niya ang posisyon na yun, ay maaari pang mas tumaas ang posisyon niya sa mga susunod na taon. Seryoso po ba yan, Papa? Oo. May tiwala naman ako sa kakayahan mo kaya alam ko magagampanan mo ng tama ang tungkulin mo bilang marketing manager. Maraming salamat po, Papa. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin. Kamusta nga pala kayo ng anak ko? Ayos naman ba kayo? Nagpakita ng malungkot na mukha si Kiefer. Ang totoo po niyan, Papa. Naintriga si Mr. Alano. Ano yun, Kiefer? Hindi po ako sigurado, pero ang anak niyo po kasi. Nakikipagkita siya sa ibang lalaki na wala akong kaalam-alam. Anong ibig mong sabihin? Taas kilay na tanong ni Mr. Alano. I mean, hindi naman po sa sinasabi ko na may ibang lalaki ang anak ninyo. Pero palagi po siyang nakikipagkita sa dati niyang kaklase noong high school. High school crush po niya yung lalaking yun. I'm not saying po na may relasyon sila pero… Ani Kiefer at natigil siya sa pagsasalita dahil nagsalita si Mr. Alano. Please keep this a secret. Kakausapin ko ang anak ko tungkol dito, okay? Okay po, Papa. You can go now. Salamat po ulit pa. At lumabas ng kwarto si Kiefer nang nakangiti. Matapos ang trabaho ay pinauwi ni Mr. Alano si Rochelle sa kanilang bahay upang kausapin ito. Nakaupo silang tatlo sa sofa sa sala ng bahay. Si Rochelle, siya at ang asawa. Nabanggit na niya sa asawa ang tungkol sa sinabi ni Kiefer kaya aware na ito na ito ang pag-uusapan nila. Mama, Papa, bakit niyo po ako pinatawag? Pagtataka ni Rochelle.
Rochelle, gusto kong tapatin mo kami. Sabi ni Mr. Alano. Sige po, Papa. Ano po ba yon? Sinabi sa akin ni Kiefer kanina na nakikipagkita ka sa ibang lalaki. How true is that? Nagulat si Rochelle na alam pala ito ni Kiefer. Papa, nakikipagkita ako sa dati kong kaklase noon, pero wala namang mali siya yon. Rochelle, ang isang married woman na kagaya mo, hindi na dapat nakikipagkita sa ibang lalaki ng kayo lang. Of course, talagang gagawa yun ng ingay at issue. Sabi ng ina. I don't understand bakit niya sinabi yun sa inyo. Gayong never niya kayong kinausap para pag-usapan yun. Hindi ba dapat ako muna ang kinausap niya para maklear ko ang pangalan ko? Maybe ayaw lang niyang lumala ang relasyon niyo. Sabi ng ina. Gusto sanang sabihin ni Rochelle ang tungkol sa pangangaliwa ni Kiefer, pero hindi na niya itinuloy pa dahil alam niyang mabubugbog ng ama ni Kiefer kapag sinabi niya ito. Rochelle, huwag ka na makipagkita sa lalaking yun. Maawa ka naman sa asawa mo. Sige po, Papa. Malungkot na sabi ni Rochelle. By the way, si Kiefer na magiging marketing manager ng company. Sa susunod na linggo ay may event kami sa company at doon ko siya ipapakilala bilang bagong marketing manager. Sige po, Papa. Matapos na umalis na si Rochelle, hindi muna siya umuwi. Sa halip ay nagtungo siya sa parke upang magpahangin muna. Napabuntong hininga siya nang dumating ang isang lalaki, si Gregory. Binigyan siya nito ng isang ice cream na nakalagay sa cone. Matapos ay umupo ito sa tabi niya. Nandito ka pala, Gregory. Minsan, pumapasyal ako dito sa parke. Lalo na kapag wala akong maisip na ideya sa mga istorya ko. Minsan, maganda rin na maglakad-lakad sa labas para makapag-isip-isip. Ganun ba? Eh, ikaw ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit parang malungkot ka yata? Nagbuntong hininga si Rochelle. Sinabi ni Kiefer kay Papa na nakikipagkita ako sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung ano bang tumatakbo sa isipan niya. Siguro gusto niya akong siraan sa mga magulang ko para may dahilan siya na hiwalayan ako. Rochelle, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin kong to Pero mahal mo pa rin ba talaga si Kiefer? Sa kabila ng panluloko niya sa'yo? Natahimik si Rochelle. Inabot siya ng 10 segundo saka nakasagot. I mean, mahal ko pa rin naman siya. Pero unti-unti nang nawawala yun dahil sa mga ginagawa niya. Eh bakit hindi mo na lang siya iwalayan para mapanatag ka? I know naman na masakit pero hindi ba't lalo mo lang pinapatagal ang paghihirap mo kapag ipinagpipilitan mong sarili mo sa kanya? Lalo pat narinig ko na you attempted to commit suicide para lang hindi ka niya hiwalayan. Nabigla si Rochelle sa sinabing ito ni Gregory. Ha? What do you mean? May nakapagsabi lang sa akin ng tungkol dun. Sino? Pagtataka ni Rochelle. Bakit? Hindi ba totoo yun? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko papatayin ang sarili ko nang dahil lang sa kanya. Ang narinig ko, hindi ka mahal ni Kiefer at ikaw lang ang pinagpilitan ng sarili sa kanya. Nakipaghiwalay siya sa'yo pero nagtangka ka magpakamatay dahilan para matuloy pa rin ang kasal ninyo. Kanino mo naman narinig ang kwentong yan? Hindi masabi ni Gregory na si Samantha ang may sabi nun sa kanya dahil marunong siyang tumupad ng usapan. Wala. Mukhang fake news lang pala yun. I can't believe though na naniwala ka ron. Paniwalain ka pa rin pala. Anyway, ayoko nang makialam sa relasyon niyo ni Kiefer. If that's the case. Pero ang mapapayo ko lang naman sa iyo, Rochelle. Matuto ka sanang mahalin ang sarili mo. At huwag ka magsettle sa lalaking katulad niya. You deserve someone na mamahalin ka rin pabalik. Tinunaw ng maigi ni Rochelle ang sinabing yun ni Gregory. Alam niyang tama ang mga sinasabi nito. Masyado siyang nagpapakababa para sa isang lalaking hindi naman deserve ang pagmamahal niya. Thank you, Gregory. By the way, uuwi na ako. Sigurado kasing minamanmanan naman ako ni Kiefer. Pagka-uwi ni Rochelle ay kinompronta niya ang kanilang kwartong mag-asawa ni Kiefer. Kiefer, sinabi mo pala kila Papa na nakikipagkita ako kay Gregory? Alam mo palang tungkol doon? Mapanghamon na sabi ni Rochelle. Yes, of course I do. Yat hindi mo kinausap ako at dumiretso ka kay Papa? Ano bang inaasahan mong gawin nila ha? Don't tell me pinaplano mong gawin ako masama sa kanila. Gusto mo bang palabasin ako na akong una nagloko? Para madali sa'yo na mag-file ng divorce? Ikaw lang nag-iisip niyan.
Okay, sure. Kung gusto mo ng divorce, maghiwalay tayo. Pero hindi ako papayag na makuha mong posisyon sa company. Sasabihin ko kay Papa ang lahat. Rochelle, hindi rin maniniwala si Papa sa'yo. Especially now na sinabi ko sa kanya na nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Ang iisipin lang niya, binabaliktad mo ko. So, ito nga ang plano mo. Plano mo o plano ni Samantha? It doesn't matter. Parehas lang naman pala kayo. I will file a divorce next week at huwag ka nang umasa na makukuha mong posisyon sa company. After nating mag-divorce, lumayas ka na rito sa bahay at pumunta sa kabit mo. Kapag nag-resign ka man sa trabaho mo, that would be highly appreciated. Rochelle, tama na. Ano bang problema mo ha? Palagi ka na lang ganyan. Gumagawa ka ng sarili mong problema. Ngumiti si Rochelle na mapang-asar. I haven't seen you act like that. Why? Dahil ba sa makikipag-divorce ako sa'yo? O dahil ba hindi mo makukuha ang posisyon mo sa company? Let's go on a vacation the next day. I'll file for one. Saan mo gusto pumunta? No thanks. Uuwi ako sa bahay ngayon at dun muna ako matutulog hanggang next week. Magpakasaya kayo ni Samantha. Matapos ay umalis na si Rochelle. Pinigilan pa siya ni Kiefer ngunit wala na rin itong nagawa sa huli. Samantala, kinabukasan ni nakipagkita si Gregory kay Samantha upang linawin ang ilang bagay. Nasa loob sila ng isang restaurant at nag-order ng pagkain. Matapos mag-order ay saka sila nag-usap. Kumusta kayo ni Rochelle? Tingin mo ba nakukuha mo ng loob niya? Tanong ni Samantha. I don't know. Hindi ko naman nababasa ang nasa isip niya. But by the way, meron lang ako gustong klaruhin. Sure, go ahead. Sinabi mo sa akin dati na nagtangkang magpakamatay si Rochelle para hindi siya iwan ni Kiefer. Kinonfirm ko kay Leslie ang tungkol dun, pero sinabi niyang hindi raw yung totoo. I also asked Rochelle herself, pero hindi naman pala totoo yun all this time. Ano ka ba? Siyempre hindi siya aamin. Sino bang babae ang proud na aminin na iba ang nagtangka siyang magpakamatay dahil lang sa iisang lalaki? But how about Leslie? I don't know. Siguro napag-usapan na nila na wag nang ungkatin pa yun. No, Samantha. Alam ko kapag nagsisinungaling ang isang tao. And I'm 100% sure na nagsasabi sila ng totoo. Napabuntong hininga si Samantha nang may pagsuko. Okay, sure. Sige. Hindi nga yun totoo. Gawa-gawa ko lang istoryang yun. Pero bakit? Pagtataka ni Gregory. Dahil kapag magkatugma-tugma ang mga istorya, ang totoo niyan ay gusto ko lang talaga magustuhan ka ni Rochelle. Nang sa ganon ay hiwalayan na niya si Kiefer. So nagpakasal talaga sina Rochelle at Kiefer because of love. At hindi yun pilit sa end ni Kiefer. Let's put it this way. Ako ang totoong mahal ni Kiefer at hindi si Rochelle. Then bakit niya pinakasalan si Rochelle? Napabuntong hininga si Samantha. Na-realize niyang wala nang saysay pa na ilihim ang katotohanan. Okay, fine. Ako ang unang minahal ni Kiefer. But that time, wala akong nararamdaman sa kanya. Nagkaroon lang ako ng feeling sa kanya nung ikasal na sila ni Rochelle. Kung alam ko lang na mamahalin ko siya, sana ay pumayag na ako magpaligaw sa kanya noon pa. Pero maling-mali ito. This is infidelity. Ang akala ko kawawa si Kiefer. Dahil napipilitan siyang mahalin ng babaeng hindi niya mahal. But it turns out na minahal pala talaga niya si Rochelle at pinagsawaan lang. I'm sure naman na may nabuo ka rin pagtingin kay Rochelle sa loob na maikling panahon na nagkakilala kayo. Kaya ito na rin ang tamang panahon para kunin mo na siya. Ang totoo niyan, ginamit kita para kapag nag-file siya ng case laban sa amin ni Kiefer, may laban din kami sa kanya. At yun ay palalabasin namin na may relasyon kayong dalawa. But don't worry, gagawin lang naman namin yun kung magsasampa siya ng kaso laban sa amin. Kaya nga kailangan mong mapaibig siya para magustuhan ka rin niya. In the end, maghihiwalay sila ni Kiefer ng peaceful. Lahat tayo magkakaroon ng happy ending. I can't believe na ginamit mo lang ako, Samantha. I'm very disappointed in you. Why, Gregory? Anong why? Nangangabit ka sa may asawa. Sinisira mong buhay nila. At gusto mo pang i-frame up si Rochelle? I didn't know na ganito ka palang klaseng tao. Magsasalita pa sana si Samantha, ngunit nahinto ito dahil tumayo si Gregory at umalis ng restaurant. Matapos ay tinawagan ni Gregory si Rochelle upang kausapin ito at sabihin dito ang lahat ng mga plano ni Samantha. Gusto niyang makipag-usap dito ng personal kaya inaya niya si Rochelle
na magtungo sa parke upang doon ito pag-usapan at pumayag naman si Rochelle. 3:00 ng hapon sila nakarating sa parke. Ano nga pala yung sasabihin mo, Gregory? Pagtataka ni Rochelle. Rochelle, may bagay kang dapat malaman. Tungkol saan? Yung kwento tungkol sa'yo na nagtangka ka mag-suicide para hindi ka iwan ni Kiefer. Ang totoo niyan, si Samantha ang nagsabi sa akin nun. Nakaramdam ng galit si Rochelle, ngunit hindi na siya nagulat. Ang babaeng yon, hindi pa ba sapat sa kanya na inagaw niyang asawa ko? Gusto pa niyang ipamukha na obsessed ako kay Kiefer? How dare she? Sinabi niya sa akin na sila talaga ang nagmamahalan at napilitan lang si Kiefer na pakasalan ka. Naawa naman ako kay Kiefer dahil I thought unfair nga kung totoo talaga yun. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ko alam kung ang dahilan ng babaeng yun para magpakalat ng mga kung ano-anong bagay sa akin. But maybe gusto lang talaga niya akong gawing masama sa paningin ng iba. Ang totoo niyan, may aaminin pa ako sa iyo, Rochelle. But please, huwag ka magalit sa akin dahil biktima lang din naman niya ako. Ano yun, Gregory? Si Samantha, nakiusap siya sa akin na akitin ka para daw makamove on ka kay Kiefer. Pumayag naman ako dahil nga naawa ako kay Kiefer. At the same time, may kaunting pagtingin din naman talaga ako sa'yo. And I thought, hindi ka nababagay sa isang lalaking hindi ka naman niya mahal. Kaya nakipaglapit ako sa'yo. I'm sorry. Hindi makapaniwala si Rochelle sa kanyang natuklasan. For some reason, wala siyang naramdamang galit kay Gregory, na kay Samantha ang lahat ng galit niya. Napakawalang hiya talaga ng babaeng yon. Lahat gagawin niya para lang makuha sa akin si Kiefer. Hindi ka naman ba galit sa akin, Rochelle? Umiling si Rochelle. Huwag ka mag-alala. Wala akong galit sa'yo. Biktima ka lang ng mga kasinungalingan ni Samantha. Minanipula ka lang niya at ginamit sa mga plano niya. Hindi lang yun, Rochelle. Sinabi rin niya na kapag nagsampa ka ng kaso sa kanila, gagamitin nila ang larawan natin na magkasama. Para palabasin na ikaw ang unang nagloko. Nang sa ganun, ikaw ang magmukhang masama. Doon na mas nabigla si Rochelle. Hindi niya ito matanggap. Gusto nila akong baliktarin? Napakahayop nila. Balak ko sana akong makipag-divorce kay Kiefer sa susunod na linggo. Wala na sana akong balak na sampahan sila ng kaso dahil gusto ko na lang mag-move on. Pero balak pa pala nila akong i-frame up. Hindi ko sila mapapatawad kahit kailan. I'm so sorry, Rochelle. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung hindi ako pumayag. No, maganda na rin na ikaw ang inutusan ni Samantha. Whether ikaw man ang kausapin nila o hindi, sigurado maghahanap pa rin sila ng lalaki na aakitin ako para lang maisagawa ang plano nila. Kaya I'm grateful na nagkataon na ikaw ang inutusan niya. Dahil kung hindi, baka huli na ang lahat, saka ko to nalaman. Again, I'm so sorry, Rochelle. I'm not sure kung kakausapin mo pa ba ako after nito. Pero meron lang sana akong gustong aminin. Napaisip si Rochelle kung ano marahil ito. Ano yun, Gregory? Ang totoo niyan, sa loob ng maikling panahon na nagkakilala tayo, nagustuhan na kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang babae. Alam kong hindi ko to dapat nasabihin sa'yo dahil nga married pa rin kayo ni Kiefer sa isa't isa. Kung itutuloy mo talaga na hiwalayan yung dalawa, I will pursue hurting you. Nagulat si Rochelle sa sinabing ito ni Gregory. Hindi siya makasagot dahil nangangapa siya ng mga salitang pinakamagandang isagot sa binata. Paano ba to? That's very awkward. But one thing's for sure. Gregory, hihiwalayan ko siya. Kung magpapaligaw ako sa'yo o hindi, I think masyado pang maaga para pag-usapan natin yon. I will wait, Rochelle. Kung kailan ka ready. Ngumiti si Rochelle. Thank you, Gregory. Aalis na ako. Meron lang akong kailangang asikasuhin. Sure. Mag-iingat ka, ah. Thank you rin. Ikaw rin. Mabilis ang tibok ng puso ni Rochelle dahil sa kilig habang unti-unti siyang naglalakad papalayo. Pagkamat malungkot na balita ang narinig niya mula kay Gregory, ay mabilis din itong napalitan ng saya ngayong nalaman niyang may gusto rin pala sa kanya si Gregory. Sa loob kasi na maikling panahon na nagkasama sila, ay hindi niya maitatanggi sa sarili na nahulog na nga ang loob niya rito. Ngayong nalaman niyang mutual ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa, ay labis ang sayang nararamdaman niya.
Dahil dito, kahit papaano ay less ang lungkot na nadarama niya ngayong hihiwalayan na niya si Kiefer. Kinabukasan na inutusan niyang muli ang lalaking binayaran niya upang manmanan sina Samantha at Kiefer. Kumuha ito ng maraming litrato ng dalawa. Ang isa sa mga jackpot na larawan na nakunan ng lalaki ay nang maghalikan sina Kiefer at Samantha sa loob ng kotse ni Samantha. At ang isa pa ay habang naglalakad ang mga ito na magka-holding hands. Hindi lang picture ang kinuna ng lalaki kundi video din. Nang makuha nito ng lalaki ay isinend niya ito agad kay Rochelle. Si Rochelle naman ay isinagawa kaagad ang plano niya. Hinding-hindi niya mapapatawad ang dalawa sa tangka nilang pagpaliktad sa kanya. Nasa condo unit ni Samantha si Kiefer. Kakatapos lamang nilang magtalik at kumain sila sa kusina ng tinapay na pinalaman na ng peanut butter. Nagtsaa rin sila. May good news ako sa'yo, Samantha. Ibibigay na sa akin ng in-law ko ang marketing manager position. Napangiti sa tuwa si Samantha. Ganun ba? Eh di ibig sabihin nito, pwede ka na mag-file ng divorce paper against kay Rochelle. Yes. Once na makuha ko ng posisyon, I'll wait for like 2 months. Saka ako magpapakita ng mga evidences sa in-laws ko na nag-cheat si Rochelle. For sure, hindi nila babawiin sa akin ng posisyon. Especially, iisipin nilang ako ang biktima ng anak nila. Maaawa pa sila sa akin. 2 months? How about 1 month? The thing is, masyadong matagal ang 2 months. Ano ka ba, Sam? Mabilis lang tumakbo ang oras. Kailangan natin maging patient. Magiging kaduda-duda kung magpa-file ako agad ng divorce kay Rochelle after ng 1 month na makuha akong posisyon. I see. Kailangan din natin mag-ingat para wala ring evidences si Rochelle laban sa atin. Duwag si Rochelle at walang lakas ng loob. Kaya siguradong hindi niya gagawin yun. Ang importante ay mapaibig siya nung lalaking binayara mo na paibigan siya. Para kung sakaling mag-file ako ng divorce sa kanya, hindi siya maghihinayang. Hindi ko pa sure kung may nabuo na ba siyang pagtingin kay Gregory. Ba't gwapo si Gregory at fan si Rochelle ng mga gawa niyang libro? Kaya hindi mo labang magugustuhan din niya ang lalaking yun. Matutupad rin sa wakas ang pangarap natin, Samantha. Nakangiting sabi ni Kiefer habang kumikinang ang mga mata. Napangiti rin sa sobrang kagalakan si Samantha. Tumating ang araw ng linggo. Ito ang 36th anniversary ng company at dito na rin gaganapin ang pag-promote sa ilang mga employees ng company. At kabilang nga sa mga magpo-promote ay si Kiefer. Sa Shangri-La Hotel ito ginanap. Lahat ng mga may matataas na posisyon sa kumpanya ay imbitado at ang ilang subordinate nila ay nasa discretion ng mga bosses at managers kung iniimbita ba sila. Kabilang sa mga imbitado rito ay si Samantha na isinama na kanyang manager na babae dahil close silang dalawa. Ang mga kaibigan ni Rochelle na sina Leslie ay inimbita rin niya. Kahit hindi nagtratrabaho ang mga ito sa kumpanya ng ama, ay may karapatan pa rin siyang mag-invite kung sino ang gusto niya sa tulong ng kanyang mismong ama. May sariling table ang mga kaibigan ni Rochelle. Nakasuot na mga magagarang kasuotan ng mga bisita. Nakaupo sila sa mga upuan na nakapwesto sa pabilog ng mga mesa. Maraming mga chandelier na nakabidisenyo sa itaas ng venue. Talagang pinaghandaang mabuti ng organizer ang event na ito. 8 p.m. nag-start ang event at may host na nagsalita sa stage. Doon ay nagkaroon ng speech ang ilan sa mga manager ng iba't ibang department. Nagsalita rin ang ama ni Rochelle at sinabi ang mga achievements ng kumpanya para sa mga nakaraang quarter at pati na ang mga goals sa susunod na buwan at taon. Hanggang sa isa-isa na ngang kinilala ang mga bagong promoted na employees ng kumpanya. Tinawag sila isa-isa sa stage. Sumatotal ay 20 lahat ng bagong promoted employees at si Kiefer ang pinakahuling tinawag. Nang nasa stage na si Kiefer ay nagkaroon muna siya ng speech at inihayag nga ang utang na loob niya sa mga boss niya at lalo na sa kanyang in-laws na siyang gumabay sa kanya upang mas lalong matuto sa trabaho. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang speech ay biglang may mga larawang nagpakita sa malaking screen ng TV sa kanyang likod. Sa mga larawang yun ay makikita ang kahalikan ni Kiefer na si Samantha. Meron ding ka-holding hands niya lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa gulat nang makita ang litrato nila ni Kiefer sa malaking monitor. Ang mga kaibigan ni Rochelle ay nagkatinginan na lamang sa gulat. Maging si Leslie ay hindi inaasahan ng nasaksihan. Ngunit kaagad niyang nabatid
na si Rochelle ang may kagagawan nito. Ang mga magulang ni Rochelle ay nanlalaki ang mga mata sa gulat at hindi siya makapaniwala. Ang mga bisita ay naguguluhan sa mga nakikita sa monitor. Habang si Rochelle naman ay nakaupo lang sa kanyang upuan at naka-cross arm habang nakangiti. Si Kiefer ay takang-taka kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao habang nasa kalagitnaan siya ng speech. Nang mapansing nakatingin ang mga ito sa kanyang likod, ay napatingin na rin siya sa kanyang likod upang tingnan ang ikinagulat ng marami. At nang makita niya ang mga litrato ay halos gumuho ang mundo niya. Hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Magkahalong takot at kahihiyan ang nararamdaman niya. Is that you? Tanong ng boss ni Samantha kay Samantha. Umiling si Samantha sa hiya. Nakatingin sa kanyang ilan sa mga katrabaho na nakakakilala sa kanya. Gosh! Anong ibig sabihin nito? May relasyon si Samantha kay Kiefer? Tanong ni Geneva sa mga kaibigan. Oo, may relasyon silang dalawa. Kabit ng lalaking yan si Samantha. Sabi ni Leslie. Alam mong tungkol dito? Tanong ni Hannah. Oo, alam ko. Gosh! Bakit hindi mo lang sinabi sa amin? Malaking chismis yun ah. Sabi ni Pamela. Nakiusap sa akin si Rochelle. Gusto kasi niyang ayusin ang relasyon nilang dalawa. Siguro sinubukan niya pero hindi talaga nag-work. Bruha talaga yung Samantha na yan. Dati kung makatanggi at kung makapag-iw kay Kiefer, akala mo naman napakaklase niyang babae. Tapos magpapakabit lang pala. Hindi ba siya nahihiya? Naninira siya ng buhay ng iba. Buti na lang at wala pang anak si Rochelle. Dahil kapag sinira niyang pamilya ni Rochelle, ako mismong kakalbos sa kanya. Sabi ni Pamela. Maya-maya ay namatay na rin ang screen dahil pinatay na ito ng natatarantang organizer. Si Kiefer ay nasa stage pa rin at hindi alam ang gagawin dahil sa kahihiyan. Umakyat ng stage si Rochelle at kinuha mula kay Kiefer ang microphone. Thank you. Sarkastikong sabi ni Rochelle as if kusa itong inabot ni Kiefer sa kanya, gayong hindi naman. Naglaro ng lalamunan si Rochelle at humarap sa mga tao. So, ako nga pala si Rochelle Alano. Ang ilan sa inyo ay kilala na ako for sure, pero sa karamihan, hindi pa. Ako ang anak ng CEO ng company at akong asawa ni Mr. Kiefer Gutierrez. It's been 2 months na rin magmula nang malaman kong my husband is having an affair with my friend Samantha, which is, she's there by the way. At tumingin siya sa seat ni Samantha, dahilan upang mabaling ang tingin ng lahat kay Samantha. Si Samantha naman ay naibaba ang tingin niya dahil sa sobrang kahihiyan. Ngayong nakita niyo na ang larawang ito, let me tell you the whole context of why this is all happening. Kiefer and Samantha are having affairs secretly, pero pinili ko tong isikreto dahil sinubukan kong isalba ang kasal namin ni Kiefer. I did my best to tolerate all of the things that he has done to me, pero hindi ko na kaya. Actually, gusto ko na lang sana mag-file ng divorce sa kanya ng peaceful para matahimik na ako. But before that happens, nalaman kong balak pala nila akong i-frame up. Nagbayad si Samantha ng isang lalaki para akitin ako. And that guy was my high school classmate. They thought na kapag naakit ako ng lalaking yun, they will frame me up for cheating. At kapag nangyari yun, pwede na makipag-divorce sa akin si Kiefer. In that way, ako magbumukhang masama. I feel like hinihintay lang ni Kiefer na makuha ang posisyon that he's been dreaming of bago siya makipaghiwalay sa akin. Nasa sukdulan na ang galit ko sa kanya ngayon. Kaya apologies for this commotion. Tumingin si Rochelle kay Kiefer. Kiefer, nakaredy na ang divorce paper sa kwarto natin. Pirmahan mo na lang yun para maging masaya na kayo ni Samantha. Don't worry, I'm not going to file a case against you two. Hindi na makapagsalita si Kiefer. Baka may gusto kang sabihin sa mga tao. You can freely tell lies and pagsinungalingan ng mga sinasabi ko. Inabot ni Rochelle kay Kiefer ang mikropono. Ngunit nang kunin ito ni Kiefer sa kamay niya, ay binitawan niya ang mikropono dahilan upang malaglag ito sa sahig at sa kanya marahang bumaba sa stage at umalis ng event. Si Mr. Alano naman ay nalapitan si Kiefer na nasa stage pa rin at sinapak ito sa pisngi. Napakawalang hiya mo, Kiefer. Nagtiwala ako sa'yo. Pero ganito palang gagawin mo sa anak ko. Ani Mr. Alano. Papa, this is all a misunderstanding. Siya yung unang nagloko. Pagsisinungaling ni Kiefer. I know my daughter loves you so much.
At alam kong hindi niya magagawa ang ibinibintang mo sa kanya. Huwag na huwag mong babalik rin ang anak ko sa harap ko at sa harap ng napakaraming tao. Dahil ako nagpalaki sa kanya. Kilalang kilala ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Samantala, sa sobrang kahihiyan ay umalis na rin si Kiefer at hindi na nagsalita pa. Alam niyang wala nang silbi kung magpapalusot pa siya. Halos matunaw na siya sa sobrang kahihiyan. Maging si Samantha ay umalis na rin dahil nanginginig na ang tuhod niya sa hiya. Nang makarating sa bahay ni Rochelle ay umiyak siya sa kanyang kwarto. Wala pang 30 minuto ay dumating si Kiefer at hinarap siya. How dare you do that to me? Sigaw ni Kiefer. Nagpunas ng luha sa mga mata si Rochelle. Kasalanan mong lahat ng to, Kiefer. Inubos niyong dalawa ni Samantha ang pasensya ko. Ang lalakas ng loob niyong i-frame up ako, ha? Sasampalin sana ng malakas ni Kiefer si Rochelle nang biglang bumukas ang pinto. Dumating sina Mr. at Mrs. Alano. Huwag mong sasaktan ang anak ko! Sigaw ni Mr. Alano at pumagitna ito sa mag-asawa. Papa, makinig kayo sa akin. Siya talaga ang unang nagloko. Gumanti lang ako sa kanya. Pagsisinungaling pa ni Kiefer upang isalba ang sarili. Pirmahan mo na ang divorce paper para magkahiwalay na kayo. Hindi ako papayag na magkasama pa kayo sa iisang bahay ng anak ko. At yung posisyon mo sa kumpanya, kalimutan mo na yon dahil tinatanggal na kita sa kumpanya. Galit na sabi ng matanda. Papa, huwag naman po kayong ganyan. Sa akin kayo makinig. All this time, naging mabuti akong son-in-law sa inyo. At bakit ako makikinig sa isang sinungaling katulad mo, ha? Naging mabuti ka lang dahil gusto mo makuha ang posisyon mo sa kumpanya. Pirmahan mo na lang divorce paper. Kung ayaw mong kasuhan ko kayong dalawa ng kabit mo. Sa huli ay walang ibang nagawa si Kiefer kung hindi ang pirmahan ng divorce paper. Kesa ipagpilitan pa ang sarili ay naisip niyang mas makakabuti rin ito sa kanya para magkasama na rin sila ni Samantha. Humingi naman ng pasensya si Rochelle sa kanyang mga magulang dahil sa paggawa niya ng eksena sa event kanina. Ang sabi naman ng kanyang mga magulang ay hindi naman ito big deal. Anila, ang importante ay ang mental health niya at ang kanyang welfare. Siniguro naman ni Rochelle sa kanyang mga magulang na wala siyang gagawing hindi maganda sa sarili dahil sa panluloko ni Kiefer sa kanya. Upang maging presko ang kaisipan ni Rochelle ay niyaya siya ng kanyang mga magulang na mabakasyon sa Switzerland. Nagstay sila roon ng 2 linggo. At pagkatapos ay nagpunta sila sa Russia at nagstay din doon ng 2 pang linggo. Matapos ay umuwi rin sila sa Pilipinas. Kahit papaano ay nalinawan si Rochelle na hindi lang umiikot ang buhay niya kay Kiefer. Marami pang mas magagandang bagay kaysa sa pag-ibig niya para kay Kiefer. Kahit papaano ay nakamove on na rin siya ng bahagya. Matapos noon ay muling nagparamdam si Gregory sa kanya at inanunsyong opisyal na niya itong liligawan. Masaya si Rochelle dahil natutunan niyang magustuhan ulit si Gregory. Makalipas ang 2 taon, ay nagpakasal silang 2 kung saan imbitado ang kanilang mga kaibigan, dating kaklase at kapamilya. Sina Kiefer at Samantha naman ay nagpakasal din, ngunit matapos lamang ang 5 taon ay naghiwalay din dahil naghanap si Kiefer ng mas bata. Sabi nga nila, once a cheater, always a repeater. Habang sina Kiefer at Samantha ay hiwalay, sina Gregory at Rochelle naman ay parehong masaya sa kanilang binuong bagong pamilya. Binayayaan kasi sila ng isang cute na batang babae. Ang kasal ay isang banal, ngunit kung ang isang kasal ay puno ng panluloko at wala ng pagmamahal ang isa sa dalawa, ay nararapat pa ba itong ipaglaban? Maaari natin itong ipaglaban, ngunit kung ang asawa natin ay ayaw na, mas maiging isuko na lamang natin ito para sa sarili nating kalayaan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong inihatid namin ngayon. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!